Hello everyone! For this video, we're going to prove theorems on rhombus. Kaparehas ng rectangle, may dalawa siyang theorems na pang-rectangle lang. Ngayon naman, meron tayong aalamin na dalawang theorems na pang-rhombus lang. Aside from the fact na the rhombus possess all the properties of parallelogram. Meron pa siyang dalawang theorems na pang-kanya lang. For our objectives, we're going to prove theorems on rhombus. Also, we're going to apply the understanding of rhombus in completing the two-column proof. Yun ang gagamitin natin pang prove. And show interest in proving theorems on rhombus. Recall muna tayo ng mga properties and theorems na alam na natin. Let's start with the parallelogram. In a parallelogram, any two opposite sides are congruent. In a parallelogram, any two opposite angles are congruent. In a parallelogram, any two consecutive angles are supplementary. The diagonals of a parallelogram bisect each other, and the diagonal of a parallelogram forms two congruent triangles. Doon naman sa rectangle, we have theorem 1. If a parallelogram has a right angle, then it has four right angles, and the parallelogram is a rectangle. Theorem 2. The diagonals of a rectangle are congruent. Yan na yung mga alam na natin. And ginagamit natin yan pang solve. Aside from property number 5 of parallelogram, the rest, pwede natin magamit pang solve ng mga missing parts ng parallelogram and rectangle. So mahalaga na sa ulo natin ito na alam natin kung paano ina-apply ang mga properties and theorems na ito. Now, let's start proving theorems on rhombus. We have the given rhombus ROSE or rhombus rose. We have to prove that RS is perpendicular to OE. So, start tayo sa illustration. Okay, here is our illustration of a rhombus wherein we have the name ROSE. Yan. Tapos, ang ipoprove natin RS. Ano ba yung RS? Side ba yun? Hindi siya side, no? So, ano siya? Diagonal. So, we have to create a diagonal connecting vertex R and vertex S. Yan. And then OE. How about OE? Side din ba yun? Hindi. Diagonal yon. So, let's have diagonal OE by connecting vertex O and vertex E. Okay. So, yan yung kailangan natin ma-prove that they are perpendicular according to yung ating gustong malaman. Let's recall perpendicular. Ano nga ibig sabihin ng perpendicular? The two lines meet. Let's say ito. We have line segment RS and line segment OE. They meet. Sa pangalan natin na itong point na ito, they meet at exactly 90 degrees. Nung nag-meet sila, nung nag-intersect sila, nakagawa sila ng eksaktong 90 degree. Yun yung kailangan natin ma-prove. Okay? Na nung nag-meet silang dalawa, exactly 90 degrees yun. Okay? So we're going to use the two-column proof. Meron tayong statements and reason. Okay? So let's start. Paano tayo mag-start? Start tayo lagi sa given. Tandaan nyo yan. Binanggit ko na yan sa previous video na meron tayo. Okay? So, anong first statement natin? Rhombus rose. Anong reason natin dito sa statement number 1? Given. Okay. Recall lang ulit natin ha. Doon tayo sa given mag-start lagi ng pag-prove. And then, connected yung mga statements natin. Halimbawa, meron na tayong statement number 1. So, yung statement number 2 na gagawin natin, connected dun sa 1. Dun natin huhugutin kung ano man yung meron sa statement 1. And then, statement 3 is connected to 2 and 1 or 1.
Statement 4, connected sa 3, 2, 1. Parang ganun siya. Parang spiral, parang ganun. Ladder. Or, kung halimbawa may na-prove tayo at dead end na yon, so yung next statement natin ay hahanapan natin ng ibang anggulo hanggang sa mapuntahan natin yung gusto natin ma-prove. In this case, ito yung gusto natin ma-prove. Now, as you notice, line segment yung ating involved dito. Or, pwede din namang angle, parang ganon. Basta lagi niyong tatandaan, ang foundation natin dito is the triangles. So, ang target natin is to create triangles. Okay? Triangles yung gusto natin mapuntahan dito. So, pag gagawa tayo ng mga ideas or huhugutin natin yung statements, ang target natin makagawa ng triangle out of our figure na given. And then also, meron tayo dito nakalagay dito, RS, parang ganyan, RS. So, target natin yan. Yan yung uumpisahan natin. Or, lagi tayong magko-consider dun sa first given. Ganun siya. Okay. So, sundan na natin ito. What is statement number 2? Knowing that the given is a rhombus. Rhombus, R-O-S-E. Ito, rhombus ito. Ano lang ba ang alam natin sa rhombus? Aside from it is a parallelogram. By definition, rhombus is a parallelogram with 4 equal sides. So, paggagamitin muna natin yung mga sides na meron tayo. Okay? Then, dealing with RS, so priority natin makagawa ng triangle using RS. Yun ang ating idea. So, pwede natin gamitin itong dalawang side na to, o kaya itong dalawang side na ito. Maalin? Kung alin ang gusto nyong unahin, or alin yung i-prioritize ninyo. But for my case, ang na-prepare ko dito, dito tayo. Mag-focus sa part na ito. So, ano masasabi ninyo dito sa sides na to? Anong statement number 2? We can say that side OS is congruent to side RO. Gawa tayo ng, i-illustrate ako ng bukod yung putol yung triangle na. This is OS, side OS is congruent to side RO. What is the reason? Bakit sila nag-congruent? Kababanggit lang kanina, because it is a rhombus. The definition of rhombus, kahit hindi yan opposite sides, basta yan ay sides ng rhombus, they are congruent. Mark natin dito. Itong dalawang to, they are congruent. Next. Meron pa ba tayong pwedeng iduktong dito sa side na to? Wala na. Commonly, pagka gumagamit tayo ng sides, na-stuck na tayo doon. Wala na tayong pwede i-connect dyan. Okay? So, ibig sabihin, dead end to, pupunta tayo sa panibagong idea. Huhugot tayo. Ano pa ang pwede natin hugutan? Mahuhugot pa ba tayo sa rhombus? Meron. Na, i-connect na natin dito sa tina-target nating RS. Ano nga ulit ang RS at OE? They are diagonals. And rhombus is a parallelogram. So, ano nang pwede nating sabihin sa RS at OE? Diagonal sila ng parallelogram. Meaning, RS and OE bisect each other using the fourth property of parallelogram. Anong reason? Yun na, yung fourth property of parallelogram. The diagonals of a parallelogram bisect each other. Bakit? Bakit natin pinalabas ito? Kasi nga, ang target natin to create triangles out of this area sa part na to. Okay? Next.
kailangan natin magamit ito. Kasi can you imagine the two triangles we have here? Yun yung target natin na mapuntahan. Okay? So kung gagamitin natin itong point na to, knowing that RS and EO bisect each other, ano connection nun sa point H? That H is the midpoint of RS. Nakikita nyo? Pinafocus natin yung RS. Okay? H is the midpoint of RS. Ito yung buong RS. Yung H, midpoint nila. Bakit nasabing midpoint yun? Kasi nga, na-bisect, di ba? When we say bisected, it cuts into two equal segment. Ganun siya. So, kung na-cut into two equal, nahati equally. Midpoint yun. O, yun na yung ano natin. EO bisect RH at RS at H. Ito. In connection pa rin tayo with number 3 statement. Now, connect natin yung 3 and 4. Focusing on RS. Connect natin yung 3 and 4. If we have the diagonal RS and then the midpoint H, anong sunod natin na pwedeng masabi? Midpoint to. We can say that RH is congruent to SH. Bakit? Umiikot lang tayo. Definition of midpoint. Kung gitna nga yan, edi two equal parts yan. So, kung equal yan, congruent sila. Same measurement. RH is congruent to SH. Ayan, meron na tayong dalawang congruence statement dito. I-connect lang natin to dito sa ating ginagawa na bago. Ito yung RH. Ito naman yung HS. Okay. Nabivisualize nyo na ba yung triangle na gusto natin mapuntahan? Okay. So, to complete this triangle, ano na lang yung kulang para makumpleto natin itong dalawang triangle na to? Okay, ito na lang. Itong part na to na lang. So, if we're going to connect them, connect ko to using different ink. Anong masasabi natin dyan sa dalawang yan? By the way, mark ko pala muna yung RH at saka SH. Balik tayo dito sa idea na to. Anong pwede natin masabi sa dalawa? That they are congruent. OH is congruent to OH or HO. Bakit? Anong reason? Balik natin dito sa original. Nasaan ba yung OH? Ito yun, di ba? Parehas na OH. So, anong reason natin? Ba't sila nag-congruent? Even though pinagbiyak natin yung dalawang triangle from the original figure rhombus, iisa lang naman yung OH. So, nag-congruent sila because of the reflexive property. Congruent sila or one line segment or a thing is congruent to itself. Okay. Nakabuo na tayo ng triangle? Yes. Nakabuo na tayo ng triangle dito. Mark ko lang to. Meron na tayong triangle. So, gawa na tayo ng statement natin. Triangle. We can state that triangle RHO, this one, RHO, pinocus natin yung gitna kasi bakit siya, maraming pangalan na pwedeng mangyari, pero pinofocus natin yung gitna kasi gusto natin palabasin that this line is perpendicular to this. Okay, kaya nakafocus tayo doon. RHO is congruent to SHO by
What congruence postulate? Ano ba ang meron tayong mga na-prove dito? Number 2, that is, ano bang part itong number 2 ng ating rhombus? Side. Number 5, anong part ito? Side din yan. Number 6, ano to? Side. So, bakit nag-congruent ang triangle RHO sa triangle SHO? By the SSS, ito, SSS, side congruence postulate. So, kung nagko-congruent sila, balik ko lang yung ating illustration kanina, congruent ito, congruent. So, kung nagko-congruent sila, pwede na natin sabihin that this angle RHO, I am here, RHO, this angle is congruent to this angle, ito, SHO. Okay? By using the CP-CTC. Ulitin ko ha, using my previous video, sinabi natin na kapag na-prove na natin that two triangles are congruent, then yung mga natitira pa niyang corresponding parts will automatically be congruent. CP-CTC means corresponding parts of congruent triangles are congruent. Matic yun. Congruent sila doon. Okay, since na-prove na natin by statement 7 that the triangles here are congruent, then the remaining parts neto ay nagko-congruent din. Parang halimbawa, itong angle ORH dito is congruent to angle OSH dito. Pero hindi natin yun gagamitin sa two-column proof na ginagawa natin kasi hindi naman natin yun kailangan. Okay. So, having this, nandito na tayo. Ito na yun. Nandito na tayo sa part na to. Anong pwede natin masabi? Napalabas na natin na congruent ito. And knowing na naglalay sila sa mismong diagonal RS. So, anong masasabi natin sa measure nitong dalawang angle na nandito? Ulitin ko ha, nandito sila sa buong diagonal RS. Tapos sabi, they are congruent. Ano ba ang measure ng buong straight line? Napag-usapan na yan natin before. The whole straight line as a measure of 180 degrees, remember? So, kung 180 degrees itong buong RS na to, at nahati siya sa dalawa na congruent, nagsasabi congruent, therefore, tig-ilan sila. Kung nagko-congruent, tig-ilan. Okay, so statement number 9, angle RHO and angle SHO are 90 degrees. Bakit? They form a linear pair and are congruent. They form a linear pair. Ibig sabihin, nung itong line segment na ito, dinuktungan pa ng line segment na ito, linear pair na yon, straight line yon, linear eh. Tapos nagko-congruent pa using statement number 8. So, tig 90 sila. Yun ang ibig sabihin natin. Okay? Tig 90. At nakapalabas na natin. Remember na ang tina-target natin ay makakuha ng 90 degrees. O, tapos na to. Kasi napalabas na natin ng 90 degrees eh. Therefore, we can state that RS is perpendicular to OE. Anong reason? Perpendicular lines meet to form right angles. Ayan. Nakuha na natin ito na right angle. So, tapos na tayo dito.
Doon nang galing itong theorem number 3 natin, that the diagonals of a rhombus are perpendicular. Lagi yon. Basta nakakita kayo ng rhombus, tatandaan ninyo na yung mga nasa loob nung diagonals nun ay perpendicular. Sa rhombus lang yun nangyayari. Hindi yun nangyayari sa rectangle at saka sa parallelogram. Let us have the second theorem on rhombus. Binigay ko na kaagad yung illustration para hindi na tayo mahirapan since meron tayong tina-target angle naman. Pero tandaan ninyo, ang target natin dito is to create two triangles out of our figure para makagamit tayo ng congruence postulate. Anyway, so we have the given rhombus VWXY, and we have to prove that angle 1, this is angle 1 is congruent to angle 2, and angle 3 is congruent to angle 4. If we're going to mark them, angle 1 congruent to angle 2, and then angle 3 is congruent to angle 4. Yun ang kailangan natin ma-prove. Okay? Gagamit pa rin tayo ng two-column proof para dito sa ating fourth theorem. So let's start. Saan tayo mag-start? Of course, sa statement given natin. Rhombus VWXY. Ano ang reason? Very easy. Given. So, dito tayo huhugot sa idea ng rhombus. Ay, ano lang ba yung pwede natin makuha by the definition ng rhombus? That the sides are congruent. All sides are congruent. Kaya lang, ano yung pagpapartnerin natin? Hindi tayo basta-basta pwedeng makagawa ng magpartner ito, magpartner ito, magpartner ito. Kasi by the general definition, oo, pwede yon. Kasi lahat naman yan ay nagko-congruent. But, take note na meron tayong tina-target. We have to prove something here. So, meaning, we have to prove na itong dalawang angles na ito ay congruent. At itong dalawang angles na ito ay also congruent. Kapag gano'n ang gagawin natin, hindi natin using all the definitions and theorems and properties na alam na natin, hindi natin to pwedeng pagsamahin sa iisang triangle. Kasi sila yung kinukumpara natin eh. So, ibig sabihin, magkabukod na triangle dapat yan. Same with this. Which also means na ang pwede natin pagsamahin sa iisang triangle ay ito. Itong angle 1, angle 3, at saka angle 2, angle 4. Yan dapat ang magkasama sa triangle. Now, nakaka-imagine na ba kayo ng triangles na magkasama itong dalawa? Saka ito, mahalaga yon. Dapat na-visualize natin yung gusto natin triangle na ma-target. Okay? So, knowing na rhombus yan at kailangan magka-partner or magkasama sa iisang triangle, etong angle 1, angle 2, angle 1, angle 3, and angle 2, angle 4, aling sides ang dapat magka-partner? Alin ang magka-congruent? Okay, dapat YV, this one, is congruent to this side, VW. And then also, WX, this one, gamit ako ng ibang kulay, WX is congruent to XY. Ito, yan. I-drawing ko ng bukod ha, pagbubuko rin natin ang triangle. This is YV, and this is VW, while this one is WX, and this one is XY. Okay. Nakikita niyo na? They are said to be congruent. Now, ilang part pa para makagawa na tayo ng triangle? Ilang part pa yung kulang? Isa na lang. By the way, kunin mo pala natin yung
reason ng number 2. The reason is the definition of rhombus. Okay, going back to my question. Ilang side pa ang kulang or ilang part pa ang kulang para makabuo na tayo ng triangle dito saka dito? Tig-isa na lang. Kulang itong nandito. Tama? Ito na lang ang kulang para buo na yung triangle natin. And then, let's compare. What can you say about the two? Anong statement ang pwede natin buuin? O, tingnan natin sa original illustration. Asan ba siya dito? Ito yan, di ba? Yung WY nito at saka WY nito, ito yun, di ba? So, what can we say? That they are congruent. Oh, anong reason? Bakit nag-congruent sila? Ulitin natin. Going back to the original, iisa lang sila. So, what is the reason kapag ganong iisa lang sila? That is reflexive property. Okay. Notice nyo to. Nakatatlo na tayong congruence dito. So, ibig sabihin, ang next statement natin, pwede na tayong mag-state ng congruent triangles. Tama? Kasi nakatatlo na tayong congruent dito eh. So, we can state that triangle YVW is congruent to triangle YXW. Okay? By what reason? Anong reason? Ano-ano ba itong mga to? Anong part ito ng triangle? Ito. Itong part na to, ano to? Sides. How about this? Side din yan. And this one? Okay, side din. So, ano ang reason natin? Paano natin nalaman na sila ay congruent? By SSS congruence postulate. Okay? So, nakalabas na tayo ng congruence postulate. Ibig sabihin, pwede na natin ma-prove na congruent itong dalawang pares na to. Ito yon. Itong angle na to, congruent dito, at yung angle na to, congruent din dito. By CPCTC. Lagi niyong tatandaan, basta lumabas na ang congruence postulate at gusto niyong mag-prove ng congruent na sunod, mga natitira pang congruent na automatic sila by the CPCTC. Lagi yon. Kung gusto niyo, pwede niyong balikan yung mga previous videos natin. Basta tatandaan niyo, lumabas ang congruence postulate at gusto niyo mag-prove pa ng mga congruent parts, CPCTC lagi yun. Okay, we're done with this one. Maikli lang ito. Napalabas agad natin ang congruent parts ng mga yan. Okay. So, kung congruent sila, nahahati sila sa parehas na measure. Tama? Yun yung idea natin dito. So, lagyan lang natin ng mga values. Itong buong angle na ito, let's say yan ay 40 degrees yan. So, kung congruent ang angle 1 at angle 2, ano ang measure ng angle 1? Ang buong angle y ay 40. That is 20. Ano ang measure ng angle 2? Also 20. Kasi dapat nagko-congruent sila eh, di ba? Okay. That is the idea natin dito. Doon galing ang ating theorem number 4, which means each diagonal of a rhombus bisect opposite angle. From the term itself, bisect, nahati niya yung dinaanan niya. Ano ang dinaanan niya? Yung angles. Nahati ng diagonal yung dinaanan niyang angles into two equal parts. Yun na yung sinabi ko kanina. Oh, ulitin natin. Ay, sorry, this is not a rhombus, but kunwari na lang rhombus to. It looks like parallelogram, pero sige. Kunwari rhombus ito. And we have here a diagonal.
ang buong ito ay, let's say, 50. 50 yung buong angle x. So, which means na itong part na ito, kung 50 yung buo, itong part na ito, 25 lang. Tapos, yung natitira pang part, ito, is also 25 para mabuo natin yung kabuuan na 50. Ganun lagi. So, halimbawa, itong angle na ito is, let's say, 88. 88 degrees. 88. So, that means itong angle na nandito is ilan? 44 degrees. At saka, yung nandito, ilan ito? Also, 44 degrees para mabuo natin yung 88 degrees. Ganon ang nangyayari sa angles ng ng rhombus kapag nadaanan siya ng diagonal. Again, sa rhombus lang nangyayari ito. Okay? Recall tayo ng mga theorems and properties ng rhombus. Remember that a rhombus is a parallelogram, so it possesses all the 5 properties of parallelogram. And then, dagdag natin yung pang-rhombus lang talaga. Theorem 3, the diagonals of a rhombus are perpendicular. And Theorem 4, each diagonal of a rhombus bisect opposite angles. Mahalaga to na alam ninyo para pag nag-solve tayo, that will be our basis kung ano ang gagawin nating equation or formula. Okay, so much for our theorems on rhombus. I hope naging clear sa inyo on how to prove theorems using the two-column proof. Lagi lang siyang in connection dun sa previous statement. Okay? So, para ma-check natin ang inyong attendance, kindly comment your name and your section. At kung hindi kita estudyante, pwede ka din mag-comment ng sections and your school para malaman ko kung sino-sino ba ang mga nakakapanood ng aking videos. And also, if you have questions or queries, feel free to comment your queries or questions in the comment section. Okay, goodbye. Keep safe.